ang Espiritu ang siyang nagpapakatotoo tungkol sa aral ni Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Huwag kayong matakot sa mga tao. Walang natatago na di malalantad o nalilihi na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag. At ang ibinulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo'y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng dalawa isang pera? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi nahuhulog sa lupa, kung hindi kalooban ng inyong Ama. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa libo-libong maya. Ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilanling ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao, ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking Ama nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa 12 linggo sa karaniwang panahon. Kung inyo pong aalalahanin mabuti ang atin pong ebanghelyo, dahil magkakasunod lang ito, bahagi pa rin ito ng mga habilin ni Jesus sa kanyang mga alagad, matapos niyang piliin at pangalagaan ng 12 apostol o tinawag na apostol, at sila'y pinagpilinan na yumao at magpahayag ng mabuting balita, magpahayag ng katotohanan. At ngayon, ipinapapatuloy ang habilin ni Jesus. Alam ni Jesus na hindi magiging madali ang kakaharapin ng kanyang mga alagad. Sa bawat bayan o lugar na kanilang pupuntahan, hindi lahat tatanggap sa kanila. Hindi lahat papabor sa kanila. Kaya nga yung mga salita na ibinigay ni Jesus sa kanila na dapat nilang pakatandaan, ito yung mga salita, "Huwag kayong matakot." Huwag kayong matakot. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang matakot. Ano bang kinakatakot ninyo? Sa puntong ito ng inyong buhay, ano bang kinakatakot? Kaya isipin nyo ng mabuti, ha? Pero dito kasi sa ating ebanghelyo, 3 beses kung tutuusin, binitawan ni Jesus ang mga salitang ito na para baunin ng mga alagad bago sila tuluyang lumakad sa kanilang misyon. Una, sinabi ni Kristo, huwag kayong matakot sa mga tao. Ano ba ang dadali nila? Mabuting balita, kapayapaan. Kaya nga sinabi ni Jesus, di ba, na sabihin muna ninyo, sumainyo ang kapayapaan. Kapag ang mga tao roon ay may kapayapaan o tatanggap sa inyo, makakaranas sila ng kapayapaan. Pero kung wala, at pinagtabuyan kayo, ang sabi, kahit ang alikabok sa inyong mga ipagpag ninyo, wala na kayong pananagutan sa kung anong sasapitin nila.
Kaya dito, dahil mahirap po, no? Mahirap umarap sa tao, mahirap tumayo, na kapag tumayo ka pa lang, marami titingin mula ulo hanggang paa, hindi ka pa nagsasalita, nahusgahan ka na. At maraming expectation ang mga tao sa mga, no, pwedeng kayo na nakaranas na nito, na talagang yung inyong nararamdaman ay ang hirap ipaliwanag kasi nga nararamdaman ninyo ang iba't ibang ekspresyon, iba't ibang pagtanggap ng mga taong inyong kakaharapin. Eh, ito din sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag kayong matakot sa mga tao. Kasama na dyan ang kanilang mga sasabihin sa inyo. Pangalawa, ang sinabi ni Kristo, kaya huwag kayong matakot o matakot sa mga pumapatay ng katawan. Katawan lang yan. Kasi ang mga alagad, tandaan niyo po, no? Lahat sila, o halos lahat, uusigin. Ipakukulong, ipahagupit, lahat sila mamamatay, maliban sa isang alagad. Pero buong tapang nila itong hinarap dahil inaalala lagi ang sinabi ni Kristo, huwag kayong matakot sa mga tao magpaparusa o magpapahirap sa inyong mga katawan. Ang katakutan dapat ay yung kayang pumatay ng katawan at kaluluwa, yung mapunta ka sa impyerno. Yun ang mas dapat nating katakutan. Okay pa tayo? Pangatlo, sinabi ni Kristo, kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa libo-libong bayan o mga ibon. Huwag kayong matakot. Pakisabi nga ulit sa katabi, huwag kang matakot. Di ba yung assurance na hindi tayo pababayaan ng Diyos? Bakit? Mahalaga tayo sa Diyos. Ang kailangan lang natin talaga maging matatag sa mga panahon na tayo po ay sinusubok, sa mga panahon tayo ay nakakaranas ng takot. Normal po matakot. Bahagi yan ng ating emosyon, yung fear. Pero kailangan mong magpakatatag, mas lalong magpakatapang, at isa-isip mo lagi, hindi ka pababayaan ng Diyos. Ngayon, kaya ang tanong ko kanina, ano bang kinakatakot ninyo? Sige na, tinutuloy mo sa isa. Ano kinatatakutan mo ba ang pagtanda? Kinatatakutan mo ba ang kamatayan? Kinatatakutan mo ba ang pagpapa-hospital? Kinatatakutan mo ba mawalan ka ng pera? Lagi ka naman walang pera. Diba? Pero pinabayaan ba tayo ng Diyos? Tandaan nyo mahalaga tayo sa Diyos. Kaya kung mananatili lang tayo sa Diyos, hindi tayo mababayaan tayo. Amen?